Hello everyone! Welcome po sa ating Love Therapy online ngayong Thursday ng hapon. As you know, lagi kaming nandito kada Thursday para mag-usap tayo together. Pag-usapan natin yung tungkol sa ating love life, sa ating relationships. And we know na every Thursday meron tayong natututunan. Ito pong nakaraang mga weeks, ang ating subject is all about yung luggage, di ba? Yung mga baggage, and ang dami nating natutunan about this. And today, ipagpapatuloy natin to once again. Okay? But today naman, ang ating subject is all about what should be included or taken out of the luggage. Kasi ang luggage, pwede kang magtabi ng gamit, pero may mga bagay din na pwede mong alisin. Kami ni Marge, for example, tayo, Marge, ay sanay na lumipad palagi, right? Ilang beses tayo palipat-lipat, and we know kung anong meaning ng Excess yung mga luggage. excess luggage. May, for example, pag aalis tayo, usually meron tayong 4 na luggage lang. Usually, 4 yung luggage natin. Yeah? Kung punta tayo sa Africa, sa London, laging 4. I try my best na itabing 4 kasi sobra rito, you will pay a lot. Yeah, for sure. Konti rito, ang dami mong bibili. So, kailangan, para sa amin, 4. And kailangan tayo maging wise kung ano yung dapat itabi at kung ano yung dapat iwan. At usually, ikaw yung nagsiseparate ng mga bagay-bagay, right? Yeah. Kasi nga, dahil sa alam ko kung ano yung importante, so yung importante itatabi ko. And then yung especially pag alam natin kung saan tayo pupunta. Right? So, kung ano yung pwedeng, makikita mo doon naman sa pupuntahan mo, then, bakit kailangan mo pong itabi yung mga luma? Kung doon naman sa pupuntahan mo, pwede kang makakuha ng hindi ganun katulad, pero alam mo na meron kang mabibilhan nun. It's not worth it, Yeah. madalin. Yung bigat niya is not worth it. Yeah. Sometimes may mga oras na mas magandang iwan yung mga gamit para kang nawawalan, but it's not. Kasi sa lilipatan mo, pwede kang kumuha ng mas maganda, Yeah, mas for appropriate. Like yung mga jacket, for example. Nung pumunta tayo sa London, meron akong mga jacket na galing dito sa Hong Kong. Right? Kasi winter. And sa London can be winter as well. Pero my goodness, yung winter jacket dito ay iba sa winter Yeah, jacket for sa sure. Hong Kong. Sa London. Kasi doon ay mas malamig. So, hindi gumana yung mga dala ko dito. Walang point, isn't it? Walang point. So, mas magandang bumili ron. Iwan dito at magdala ng isa lang habang papunta ron. But then, pagdating doon bumili. Kasi doon, appropriate para. Yeah. If you know what I mean, right? So, luggage. May mga dapat tayong ipasok, include, at may mga bagay na dapat nating alisin. Now, when it comes sa buhay natin, yung Diyos ay laging nagtuturo sa atin regarding this. For example, when we talk about luggage, mga dalahin, pasanin, you will see many times sa Biblia na ang Diyos, kinakausap yung bayan niya regarding this. Kinakausap yung mga tao, hindi lang bayan niya, everyone. Isa sa mga pinakakilalang passage sa Biblia, yung sinabi ni Jesus, lumapit kayo, kayong mga nabibigatan at napapagod sa inyong mga pasanin, luggage, at pagpapahingahin ko kayo. Right? So, maraming kaso na ganyan. Sinasabihan tayo ng Diyos na alisin sa bagahin natin yung mga hindi dapat na nagpapabigat lang sa atin. And once again, dito sa libro ng Isaiah, we can see this. Sabi, it shall come to pass in that day that His burden will be taken away from your shoulder and His yoke from your neck. And the yoke will be destroyed because of the anointing oil. So here, makikita natin yung, kasi sa panahon na yan, ang tinutukoy dyan ay yung mga Assyrians, mga kalaban ng Israel. And at that moment, mabigat para sa kanila yung ginagawa ng mga Assyrian. Pabigat sila na alipin nila Israel. But here we can see na sabi, aalisin daw ng Diyos yung bigat na dala nila sa kanilang shoulder, yung mga kabigatan sa kanilang leeg, right? Aalisin daw, sisirain daw ng Diyos. Why? Kasi hindi naman kalooban ng Diyos na yung mga tao may dala-dalang mabibigat sa buhay nila. But then comes yung relationships. How many people pagdating sa relationships and marriage, ang bigat ng relationship, hindi enjoyable.
May mga tao na nasa relationship, nasa marriage, pero my goodness, hindi masaya. Ganong hindi naman yon yung kalooban ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na mag-suffer yung mga tao, pero dahil sa mga maling choices, so yung mga buhat nila is super bigat para sa kanila. Now, you need to understand na gustong alisin niya ng Diyos. Pero para alisin niya ng Diyos, may mga bagay na dapat actually nating gawin. At ito, makikita natin exactly dun sa nangyari kay David. Sa Biblia, we know na si David dati isang pastol, right? Hindi siya sundalo. Nagsimula siyang lumaban nung panahon ni Goliath. Pero kakaiba, it's amazing yung nangyari nung araw na yon. Okay? So si Goliath nandun, hinahamon yung Israel takot, yung mga sundalo takot, naharapin si Goliath kasi higante. And si David, tagahatid lang ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. So ang daming dala-dalang pagkain, dala-dalang kung ano-ano para sa sa mga kapatid niya. Pero nung pagdating niya, biglang nakita niya si Goliath at narinig niya yung hamon ni Goliath. So, anong ginawa ni David? This is interesting. Tingnan niyo. Sabi sa Biblia, David left his things with the keeper of the equipment and he ran to the battle line. Look at this. We can see na nung pagdating ni David, so may gera, pagdating ni David, anong ginawa niya? Iniwan niya lahat ng meron siya. Iniwan niya yung mga gamit niya doon sa keeper of the equipment, tagapagbantay ng gamit, tagapagbantay ng bagahe. And then, nakapunta siya sa harapan ng gera. Anong pinapakita nito? It's obvious, Marge. Hindi ka pwedeng pumunta sa gera na kung ano-anong dala mo. Mhm. Pagpupunta, for example, yung mga sundalo sa gera, right? Ano sa palagay niyo? Do you think may mga maleta sila? Gera, dalhin ko yung maleta ko, right? Hand carry, right? The thing is like this. No. Bawat dala nila may purpose. Hindi sila magdadala ng mga bagay na walang purpose kasi sayang oras, mabigat, sayang. So, they need to make sure na iwan yung mga hindi kailangan, dalhin yung mga necessary. At ito ay nangyari noon pa man. Si David pupunta sa gera, haharapin yung higante. Do you really think haharapin niya yung higante ganun may mga dala-dala siya? No. Iniwan niya yung mga dala-dala niya sa keeper of yung keeper ng mga luggage, iniwan niya ron. And then, yung keeper of the equipment. And then, at saka siya nakapunta. Hindi siya pwedeng pumunta kung meron siyang dala-dala. And when you think about this, maraming mga tao sa kanilang relationships, they suffer because pumupunta sila sa gera na may mga dala-dala. Mhm. May mga tao na ang daming buhat-buhat na hindi naman necessary. And what happens? Lalo sila, yung relationship nila ngayon nalalagay sa alanganin. Yung marriage nalalagay sa alanganin. Bakit? Kasi dala-dala nila, buhat-buhat nila yung mga bagay na hindi dapat buhatin. Now, we are going to learn so many things dito sa sinabing ito na iniwan ni David yung mga gamit niya sa keeper of the equipment and he ran to the battle line. So sabi natin, merong mga bagay na dapat i-include at mga bagay na i-take out sa mga bagay. So, what do we mean by that? Let's first talk about yung mga dapat alisin. Things na dapat alisin. Okay? Alisin natin sa bagay. Bagay tulad ng people who have harmed you, mga nakapanakit sa inyo. Harsh words, mga salitang masasakit na narinig ninyo. If only this or that happened. Yung mga, sayang, kung maibabalik ko lang. Yung mga ganon. Okay? Itong mga to, ilan lang to sa mga bagay, example, ng mga bagay na dapat alisin sa bagahe, Marge. Dapat tong alisin. Kasi for example, tingnan mo, people who have harmed you. How many people na dahil sa hindi nila to inaalis sa bagahe nila, dala-dala pa rin nila yung nanakit sa kanila noon. So ngayon, pag pumasok sila sa isang relationship, hindi sila pumapasok with all their trust, with all their faith, right? Lagi silang one step backward dahil meron silang trauma mula dun sa nakaraan nilang relationship. Hindi pa nila napapagaling yung sugat, ibig sabihin yan. So, dala-dala pa rin nila. Maybe, matagal na silang hiwalay, pero sa loob ng puso nila, dala-dala pa rin nila yung ex. Dala-dala pa rin nila yung nangyari noon. And this affects yung relationship nila until today. Yeah, for sure. Kasi nga,
kapag hindi ka pa talaga totally healed sa past mo, darating at darating yung panahon na, kung hindi ka pa nga totally healed, yung sugat bubukas, why is that? Kasi kapag especially yung tao, hindi pa siya ganun ka-matured, right? Hindi yung, like for example, marami ka na natutunan pagdating sa love life mo. How do you deal with your love life? And then, papasukin mo yung maghahanap ka ng partner mo na hindi mo kasing believe. Hindi kayo parehas yung inyong paniniwala. And then, papasok ka sa isang relationship. So, yung tao na yun, for sure, dahil sa hindi pa nga siya born of God, so, yung napili mo dati, siguro makakapagsabi siya ng harsh word ulit sa'yo na, ikaw ganyan ka. And then, yung dati mong karelasyon, ganun din siya magsalita sa'yo. So, alalahanin mo na naman yun na, lahat sila pare-parehas. Why is that? Kasi nga hindi pa totoong, totally healed yung nakaraan mo. So, kailangan mo talaga muna is Alisin sa bagay. pagalingin mo muna, alisin. Kailangan hindi lang mag-move on, but really alisin kung ano yung hindi dapat nandun sa maleta mo. Actually, ang salitang yan, moving on, can be very deceiving. Moving on. It doesn't mean na, nakapag-move on na ako. Yeah. Sure. Really? Paano ka nakapag-move on? Kinakaladkad mo yung nakaraan mo. Para kang sasakyan na tanggalin yung gulong. And then patuloy pa rin sa pag-andar pero walang gulong. Yeah, maraming mga tao, right, na especially nakakarinig tayo ng testimony, pumunta ako dito sa ibang bansa para magkaroon ng bagong buhay. And yet, nung nakarating sila dito, same pa rin. Naging worse. Why is it? Kasi hindi dahil sa nasa isang ibang bansa ka and then magiging bago lahat, no? Is nasa pagkatao yun, nasa kalooban yun. So kung kayo is still nandun pa yung you're still holding doon sa mga nakaraan meron pa rin kayong trauma, right? Meron pa rin kayong suspicious. Talaga bang totoo ito? Talaga bang totoo ba talaga ito, seryoso ba itong lalaki na to para sa akin? Then kailangan mo talaga muna i-check mo yung sarili, analyze mo yung sarili mo. Totoo ka bang healed? Hindi ka na ba talaga nakatingin sa nakaraan mo? Yeah, kapag kadala-dala natin itong mga to, ito yung mga dapat alisin ulit. Okay, I'm gonna put sa screen para mabasa natin lahat. So, what should be taken out? Yung mga taong nanakit sa atin, yung mga harsh word, and also yung mga kasabihan tulad ng if only this or that happened. Kung nangyari lang sana to, kung nangyari lang sana yun, kung siya sana yung pinili ko, kung siya sana sinagot ko, kung hindi ko siya binitawan, kung hindi kami nakipag-break, things like this. Mga bagay na, yung mga tao, hindi nangyari, okay? Hindi nangyari. Napapantasya pa sa... Yeah. So, hindi nakakapag-move on. Dala-dala pa rin nila. Merong mga tao na pumasok sa mga relationships. And what happened? Matagal na silang break, pero nandun pa rin yung mga pictures sa Facebook, for example. Hindi nila mabura-bura yung ex nila sa picture. I will tell you this. Kung ako, for example, papasok sa isang relationship, let's suppose ako ay single, yeah? Papasok ako sa isang relationship. And then, yung nililigawan ko, o yung naging girlfriend ko, halimbawa, merong picture ng dati niyang boyfriend at ayaw niyang alisin. What do you think? Imagine Marge, nagliligaw ako sa'yo, tinignan mo yung profile ko, and then sa profile ko, andun yung mga ex ko, okay, ex. Ayaw kong burahin. Magkakaroon ka ba ng confidence na sagutin ako? Of course not. Kasi para saan na naliligaw ka and then yung mga exes mo nandun pa rin sa profile mo. It doesn't make sense. Nandun pa sa kwarto mo, right? Yung mga... Sa wallet. Yeah, remember, say memory. Imagine, suot ko yung damit na may pangalan pa niya. It doesn't make sense. Pero may mga taong ganito. Nasa bagahe pa rin nila ang nakaraan. Yung mga salita, sabi ko kanina doon, harsh words, yung mga narinig nila, dala-dala nila before. Maybe merong taong nagalit sa kanila o yung ex nila, sinabihan sila, hindi, ganito ka, ganyan. Hindi ka magiging masaya kasi ganito ka, ganyan. So pagkalipas ng ilang taon, dala pa rin nila yung mga bagaheng yun. Hindi nila binibitawan.
And what happens? They suffer because of that. So itong listahang to, I'll try to put it here again. So, what should be taken out? Ito ay listahan ng mga bagay na, ilan lang yan, obviously, but you have to think about, okay? Itong mga to ba ay nasa bagahe mo pa rin? Kasi itong mga to dapat mong iwan doon sa keeper of the equipments. Kailangan mo iwan. Okay? Hindi ka pwedeng pumunta sa gera na may ganyan. Kung papasok ka sa relationship na ito, nasa loob ng maleta mo, my friend, lulubog kayo, for sure. So, yan yung mga bagay na dapat alisin. But as well as, may mga bagay naman na dapat itabi. Ano yung mga dapat itabi? Mga lessons learned. Okay? So, merong mga nangyari sa'yo na hindi maganda. Okay. Hindi maganda. But may mga lesson dun sana. Right? You can take yung opportunity to learn from them. Kunin mo yung lesson. Wag yung nangyari itself. But yung lesson niya. Right? What inspires hope? Kailangan mong itabi yung nagbibigay sa'yo ng pag-asa. Mga bagay na hindi mo aalalahanin para ma-depress ka. No. Yung nagbibigay ng pag-asa sa'yo. Yun ang dapat mong tingnan. Right? And pinakahuli sa lahat, having complete trust in the luggage keeper. Yung nagtatabi ng gamit. Itong luggage keeper na to, it's interesting. You would wonder, sino yung luggage keeper na yun, Pastor? Sino yung iniwanan ni David ng luggage keeper? Spiritually speaking, walang iba yan, kundi yung Espiritu Santo. Kundi yung Panginoong Jesus, yung Diyos. Siya yung dapat mong pag-iwanan ng mga luggage. Siya yung magsasabi sa'yo kung itong bagay na to dapat bang ipasok sa luggage o ito hindi. Katulad yan ng mga nasa airport, di ba? Sabihin sa'yo, hindi, sobra po yung dala ninyo. Yan po hindi dapat ilagay sa maleta, sasabog po yan. Right? Sino sa buhay naman natin yung luggage keeper? Yung iniwanan ni David, iniwanan niya na David left his things with the keeper of the equipment. He ran to the battle line. So, sino yung iniwanan ni David ng kanyang mga gamit? Spiritually speaking, yung Diyos. Diyos yung dapat mong pag-iwanan. If you say, Pastor, ang dami naming dala, ang dami kong dalang nakaraan, ang daming na gamit sa bagahe ko, anong dapat kong gawin? Iwan mo. Iwan mo sa Diyos. Sabi mo sa Diyos, Panginoon, nasaktan ako, ganito, mali yung mga decision ko, ganito, ganyan. Eto, I put it in your hands. Iniiwan ko sa'yo. Kasi siya lang ang pwedeng kumuha niyan. And as well as, siya lang ang pwedeng magsabi sa'yo, okay. So, ito ang ilagay mo ngayon sa bagahe mo. Siya yung pwedeng magsabi sa'yo. Right? Ito ilagay mo sa bagahe mo. Ito ibigay ko sa'yo. You can put there. Diyos ang nagsasabi niyan. Diyos ang nagbibigay niyan. I believe, March, na Diyos lang yung nagpapagaling ng puso ng tao. For sure. Na yung mga tao na hindi makapagpatawad, yung mga tao na ginugulo ng nakaraan, the healing comes from God. Kung lalapit sila tulad ni David at isusurrender nila. Kasi Diyos yung dapat nating pagkatiwalaan about this. Pag hindi natin binitawan yung ating mga gamit, mga luggage na hindi naman necessary, at hindi tayo naglagay ng mga bagay na necessary, then it's gonna be a waste of time. Paikot-ikot lang tayo and yung marriage will not be good. For example, sa marriage, may mga pinag-awayan before maybe. Okay? What do we have to keep mula sa napag-awayan before? Yung lesson. Hindi yung away. Okay? Yung lesson. May mga tao kasi baliktad. Ang tinatabi yung away. Naalala mo? Nalistahan sila. Yeah. Inaway mo ako, pero walang natutunan. Hindi man lang natutunan. So baliktad. Imbis na dapat lesson yung tinabi, tinapon yung away. No? It's like kuha ka ng orange, balatan mo, bigla itapon mo yung laman, kinain mo yung balat. Oh my goodness, something like this. And that's the only way. This is amazing, Yung luggage keeper laging nandyan. Pwede niyang kunin yung bigat na nadadala natin at pwede siya magbigay ng isang bagay na mas maganda, but it all depends sa surrender ng tao. Yes. And kayo na siguro nakaka-relate kayo sa topic na to, right? Siguro nakikita mo yung sarili mo na you have been there. No, lagi ka na yung sitwasyon mo paikot-ikot. Walang nangyayari sa'yo. So this time naman, why not na gawin mo yung ginawa ni David? Ibigay mo doon sa nagtatabi ng mga equipment. Si David, he really fully trusts
sa Diyos. Kasi unang-una, hindi siya sundalo. Wala siyang kaalam-alam na lumaban. And yet, he was able na manalo do sa sobrang laki, Goliath nga, right? Why is that? Kasi andun yung Espiritu Santo. Hinayaan ni David na yung Diyos yung maging really partner niya sa laban na yun. So, in the same way din kayo, kung kayo sawa na, yun na napapagod na. So, this time, ibigay nyo dun sa keeper. I-surrender nyo at makikita nyo yung pagkakaiba. Makikita nyo na yun na magkakaroon kayo ng peace, yun na makakatulog kayo na ng maayos, hindi yung every night nandun kayo, hindi kayo makatulog kasi nga lagi nyong inaalala yung nakaraan nyo. Paano ako makakahanap ng, makakatagpo kung ito lagi yung nararamdaman ko. So, surrender sa Diyos. Surrender. Yun ang pinakasalita. Ibigay ninyo dun sa luggage keeper of the equipment, ibigay ninyo, iwan ninyo lahat ng dapat iwan. That's the only way. Kasi hindi tayo pwedeng mag-move on tulad ng sinasabi ninyo kung merong mga pabigat na nasa sa loob ng maleta nyo. It will not work. So, buksan nyo yung maleta nyo, surrender it sa Diyos. Yung mga past hurts, mga mistakes, mga sinabi natin kanina, yung mga nakapanakit sa inyo, huwag nyo silang dalhin. Kung ikaw yung taong nagtatabi ng sama ng loob, what's interesting? Pag ikaw yung taong nagtatabi ng sama ng loob, even though after many years have passed, maybe yung tao even patay na, nakakaya ka pa rin saktan ng tao yun. Kahit wala na sila. Wala na sila sa buhay mo, nasasaktan ka pa rin. Bakit? Hindi sila yung nananakit sa'yo in reality. Hindi na sila. Ikaw. May mga taong sinasaktan nila yung sarili nila at biniblame nila yung taong nanakit sa kanila dati. No. Maybe may nanakit sa'yo dati. Ay, now it's finished. Tapos na yon. Ikaw na ngayon yung nananakit sa sarili mo kung itatabi mo yan. That's why you cannot move on. Why not? Buksan mo yung maleta mo sa harapan ng luggage keeper and give. Give. Give everything. Okay? Give everything. Kasi kung pupunta ka sa gera na dala yung maleta, patay ka agad. Pasok ka pala, patay ka. Patay ka agad. I can tell you. I can assure you. Kasi ang dali mo makita. Ang bigat, bagal mo pang maglakad, di ba? Patay ka ngayon. Patay kang bata ka. And allow the luggage keeper na magbigay sa inyo ng bagong gamit. Okay? Sa gera. Siya yung magbibigay ng lahat ng kakailangan mo. Okay? This is the advice na binigay sa atin this week. Very powerful. Sa church, we're gonna be talking about this more. But this is very powerful. So, I will place ulit yung ginawa ni David here. David left his things with the keeper of the equipment and he ran to the battle line. So, yan yung gawin natin. Sino ang keeper of the equipment? Ang Holy Spirit, ang Panginoong Jesus. Surrender to Him and He will be the one to guide you sa bawat step na gagawin nyo sa inyong love life. May the Lord bless you ho abundantly at magbabalik kami ni Marge sa inyo next week ulit. Bye-bye.